Hello mga bossing, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang mga pinakamalas na dapat po mga bossing ko ay iwasan ninyong itapat sa may pintuan po ninyo dahil magdudulot nga po ito ng laging kawalan ng pera, mga problema, ganun din po ang mga karamdaman. Kaya kung meron kang ganito ay mainam na baguhin po ninyo or kung hindi na mababago ay lagyan ito ng remedyo para hindi kayo malasin. Ngayon po mga bossing ko, ikaw na may magpapatayo ng bahay, mainam na alam nyo rin po ito upang sa ganon ay maiwasan ang tapatan, ang mga bagay na hindi dapat tapatan ng inyong pintuan mga bossing. Ano po ba ito mga bossing? Unang-una mga bossing ko, kung sa tapat ng inyo pong pintuan at kayo po'y magpapatayo or lilipat, kayo po'y nangungupahan, naghahanap ka ng pwesto, at yan po mga bossing ko, ang pintuan ay nakatapat sa mismong lababo ng inyong kusina or kaya po lababo ng inyong CR, katapat ng pintuan pa mismo, tapos tapat pa ilababo, yan po huwag kang uupa dyan. Or kaya kapag meron ka ng ganyan, nakaupa ka na or ganyan ang sitwasyon ng inyong tahanan, lalo-lalo na yung mga locust housing, yung basta na lang po ginawa mga bossing ko na parang lalong magiging pahirapan para makapaghulog doon sa hinuhulugang bahay. Nako mga bossing ko, mainam na mamaya ko po ituturo mga bossing ko ang mga dapat ninyong ilagay mga bossing. Kasi isang anuhan lang naman po yan na pwede nyong ilagay po dyan mga bossing. Basta yan po ay dapat ay iwasan po ninyo. Ngayon po mga bossing, kung halimbawa ang pintuan ninyo ay katapat ng imbornal, nako malas di pa, ilista nyo po yung mga tapat-tapat na malas mga bossing. Mga imbornal, mga drainage nga po mga bossing ko na pabalon po siya, tas mabaho, madumi, nako malas din po yan. Ganun din po mga bossing ko, ang katapat ng inyong pong pintuan ay isang malaking salamin, malas din po yan. Or kaya po mga bossing ko, ang pintuan ninyo at pintuan ng inyong pong kapitbahay ay magkatapat, malas din po yan. Naghihigitan po sila mga bossing ko ng swerte. Kaya dapat mga bossing ko, ikay manalo. Kaya kung ikay nanonood dito, ikaw ay isa sa mga boss ko, dapat ay alam nyo ito para kayo maging matagumpay sa larangan ng buhay mga bossing. Ganon din po mga bossing ko, mainam na huwag nyo rin pong itatapat yun nga po, pintuan ng inyong kwarto, pintuan ng CR, pintuan ng inyong pong main door, or kaya pintuan sa pintuan, malas po yan, tapatan mga bossing. Kaya kapag papatayo ng bahay, sasabihin nyo sa gagawa na ayoko ng tapatan, yung mga ganang mga bossing, malas din po mga bossing ko yung sa main door ninyo, katapat mismo yung hagdanan, yung paakyat po siya, pero kung nakahilihis, pwede naman po yun, basta't nakalihis, hindi mismong tapatan po yan, dahil malas din po yan. Kumbaga yung swerte, tagusan, yan. Ngayon po mga bossing, ano ang mga magaganda na dapat nating ilagay sa mga tapatan na pintuan? Unang-una, kumuha po kayo ng kalahating basong tubig, tapos lagyan nyo ito ng 8 or 7 na barya, kahit anong kulay, mas mainam silver, gold, tapos merong rose gold yung 20 pesos, may lining na ano. Ang bilang dito ay per piraso, hindi po kung magkano yung amount. Ngayon po mga bossing, hugasan nyo muna ito, tapos ilagay sa tubig, kalahating basong tubig. Kasi kaya ka naman kalahati, kasi baka umapaw kapag po ito mga bossing ko, ay pinuno po natin. Dahil maglalagay pa tayo dito ng 3 kutsarang suka at 3 kutsara na asin. Pagtapos, ilalagay nyo ito sa may likod ng pintuan ng inyong pong main door upang sa ganon, kung may mga kamalasan na paparating, ay kaagad ito nakokontra. Or kaya po, para yung swerte ay nag-i-stay at hindi ito parang tagusan lamang, lumalabas din kaagad yung swerte, panandalian lang at hindi po nagtatagal sa inyo. Ngayon po mga bossing, mas mainam din sa may pintuan po ninyo sa inyong pong main door ay meron pong bagwa at saka horseshoe at windchime. Yung 3 sakap na yan, huwag ka magpapawala sa may pintuan po ninyo mga bossing. Dahil yan po ay nagtatawag ng swerte at nagtataboy ng mga kamalasan. Yan po mga bossing ko, ang mga ilan sa mga hindi dapat nakatapat sa pintuan ninyo at kung ano po remedyo dito. Kaya huwag kang magpapanik kasi lahat ng bagay ay may remedyo. May tamang sangkap, perpektong sangkap. Ngayon, bago tayo magtapos, kapag naman ang ating tubig ay na parang natutuyo na at madumi na, itapon nyo yung mismong lagayan. Tapos gumawa uli kayo ng ganito. Marami na po yan nahigop ng mga negatibong enerhiya. At ang madalas pa, yung asin yan ay lumalabas sa mismong baso dahil marami siya mga nahigop na negatibong enerhiya. Kaya huwag ka namang hinayang. Kaya ang gagamitin yung bote na papatapon na. Basta malinis yung bote, yun ang importante. Kaya pagka nakakita ng ganyan, parang na umuunti na yung tubig, tapos lumabas na yung mga asin, tapos madumi na siya, tapon nyo lamang po sa basurahan at gumawa ka muli ng panibago.
Ang paggawa nito ay tuwing umaga lamang po mga bossing ko, ng mga bandang 6:30, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Mag-wish ka na mula sa inyong pong puso na mabago ng takbo ng pamumuhay at puro swerte ang darating. Kaya kung kayo piniwala mga bossing, asya. Good luck po sa inyo po lahat.